Okay, alright. Yan. Muli po mga kapatid, no, isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma, na magmo-moderate po sa gabing ito sa panig po no ni na in between Brother Jando and Brother Mark Umbao. So sa gabing ito, meron po tayong 10-minute stand, 10 minutes tanungan. Yan po, yung first stand po no, 10 minutes, 10 minutes po the affirmative and negative side, 10 minutes rebuttal, 10 minutes tanungan din after the rebuttal, and then 10 minutes final conclusion and both side din po yan. At ang topic po na pag-uusapan po ngayon ay tungkol sa intercession prayer of the saints, no? Affirmative side po dito ay Brother Jando Alabado. Tama po ba 'yon, Brother Jando? Yeah. And the negative side po si Brother Mark Umbao. So ibig sabihin mga kapatid, si Brother Jando Alabado ang magpapatunay na tama ang intercession prayer of the saints at si Brother Mark Umbao naman ang magpapatunay na mali ito. Tama pa ba yan, Brother Mark Umbao? Okay lang po. Sige lang po. Sige, Agree. babasahin ko po yung mga rulings po natin dito na unang-una. Lahat ng mga katanungan at sagot ay hindi dapat lumihis sa paksa. Pangalawa, categorical question must be answered categorically. Then, pangatlo po, lahat ng objection dapat ay idaan sa moderator. So, nandito po ako sa moderator. Kung meron po kayong mga objection, wag po kayong magtalo dyan. So, daan niyo po sa objection sa akin dito para maging matiwasay po ang ating discussion sa gabing ito. Then, ikasunod pong rule natin, ikaapat, fallacy questions not allowed. So, bawal po yung mga fallacy questions na ng mga ibabato itatanong po yan. So, next is no side comments. So, alam mo naman po natin kapag nagtatanong, tanong ka lang, no? Wag ka nang mag-side comments. Kung magsasagot, sagot lang, wala nang side comments. And then during cross-examination, dapat kailangan direct question. So wala nang baka humaba pa yung pasakalye no bago ibigay yung tanong, dapat direct question agad. So pag di masagot ang tanong, so just say pass no, wala nang kung ano pang idadagdag natin. Kung hindi masagot, okay, pass na yon. Okay ba tayo dyan sa rulings natin, Brother Jando? Yes, okay ako doon. How about you, Brother Mark Umbao? Approve. Approve, okay. So, hindi na natin patatagalin pa mga kapatid at introduce you the affirmative side, no, Brother Jando Alabado, at uh, iyo pong time no will start no kapag ikaw po, Brother Jando, ay magsalita no. Greetings at ituloy na natin sa inyo pong first stand. So, Brother Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Romel. Actually, si Mark Umbao ang pumili na bakit siya ang pumili ng topic na ito? Kasi ito yung kanyang pinaghandaan. Ni-review niya yung naganap na debate sa pagitan ni Father Darwin Itgano at saka ni Fernando Camacho. At dahil doon, gusto niya kung ano yung tinindig ni Father Darwin, yun din ang tinindigan ko. Sa Mhm. madaling salita, matindi ang paghahandang ginawa ngayon ni Mark Ombao sa gabing ito. Okay, so sa kanyang request na gamitin ko yung mga stand ni Father Darwin, edi gagamitin na rin natin, ano? Unang ginamit ni Father Darwin sa kanyang debate doon kay Fernando Camacho, yung nasa CCC 956. Ano sabi doon? The intercession of the saints being more closely united to Christ, no? Para sa atin pala yung intercession of the saints pala, yun ay ating paraan to being more closely united to Christ. Those who dwell in heaven fix the whole church more firmly in holiness. Para sa ating mga Katoliko, kahit na sila ay nasa langit na, ay konektado pa rin tayo. Hindi tayo gaya sa kanila na member lang pag nagbibigay ng ikapo. Member lang pag nagbibigay ng offering. Pagpatay ka na, hindi ka na nila kikilalaning member. O, yan ang sa kanila, ha? Hindi tayo ganyan. They do not cease to intercede with the Father for us. So kahit sila ay nandoon na sa langit, hindi sila tumitigil sa pag-intercede o pag-communicate sa atin through intercession. No?
Hindi to spiritism, ha, iba yung spiritism. This true intercession as they proffer the merits which they acquired on earth through the one mediator between God and man, Christ Jesus. Sa madaling salita, hindi turo sa Iglesia Katolika na mga mediator yung ating mga santo. Yan ha, hindi yan turo na ang ating mga santo ang mediator sa Diyos Ama at sa mga tao. Wala tayong turong ganyan. Baka itanong ni Mark Umbo yan, ano? Ang ating mediator between God and man, si Jesus Christ. At syempre, kung sino yung mabait, siyang malapit kay Kristo. Kung sino mabait, siyang malapit kay Kristo. Kung ikaw naman, salbahe ka naman, mandaraya, manloloko, mandarambong, tapos ikaw yung pinadasal. Kaya nga meron kaming sa usapan to sa sa Office of Exorcism, pag tayo ay nagpadasal sa natin sa ating mga yumao na mahal sa buhay, huwag tayong kukuha ng mga marites. Kasi yung mga marites hindi yung mga pangalan marites, ha. Yung mga marites, yan, hindi dinidinig ng Panginoon yan dahil sa chismoso. Ayaw ng Diyos yan. Yung mga maninirang puri, ayaw ng Diyos yan. Kaya yung kanilang mga dasal parang baliwala, no? Kaya dapat pag pumili tayo, mas maganda na yun talagang madasalin. Confirm na madasalin. Huwag din tayong pipili doon sa sa mga simbahan na lalapitan ka tapos sabihin dadasalan ka daw nila. Sila yung isa lang yung magdadasal para sa iyo tapos pagkatapos hihingi ng barya. Ay huwag kang magbibigay doon dahil baliwala yung mga dasal nila. Pero kapag santo ang nag-intercede, siguradong pasok yan. Ha? Pag santo ang nag-intercede, siguradong pasok yan. Bakit? Namatay ang tao, katawan lang naman ang namamatay. Pero ang kanyang kaluluwa nananatiling buhay. O, ano yung intercession nga ulit? Intercession is prayer or petition in favor of someone else. The action of saying a prayer on behalf of another person. So, yung ginagawa ng mga membro ng mga sulpot, sabihin nila, Pastor, yung anak ko na sa ospital, ipagdasal niyo po yung anak ko. Pag sinabi ni Pastor, sige, ipagdasal natin yan, nag-i-intercede ang inyong pastor. Kung ang inyong pastor na confirm na makasalanan, confirm na hindi malapit sa Panginoon kasi puro lang naman paninira ang alam, tapos sa inyo ipinakakatiwala ang pag-intercede para sa anak nyong nasa ospital, how much more kami mga Katoliko na sa santo kami nagpapa-intercede. Oh. Ano yung intercession? The act of interceding. Sa madaling salita, hindi kasama sa tema ang canonization. Okay? Intercessory prayer, a pleading on behalf of oneself or another. Ayan, yan ang meaning ng term intercession. Ngayon, move naman tayo ngayon sa talata ng Bibliyang mga ginamit ni Father Darwin Gitgano. Unang-unang ginamit niya, yung Hebreo 12:23. Yan. Sabi dito, ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipo ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Sa madaling salita, hindi lang pala Diyos lang ang lalapitan, kundi pati rin ang mga espiritu. Pati rin ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Tapos, at i-continue, maingay doon sa background ko, hindi ako makapag-focus, no? Walang kayang pumigil kay Divine pag nag-ingay. Walang may kakayanang pigilin si Divine. Ito naman tayo ngayon sa New Living Translation. Sabi sa New Living Translation, you have come to the assembly of God's firstborn children whose names are written in heaven. You have come to God Himself who is the judge of all people. Sabihin, nilapitan ng Panginoon.
Panginoon lang ba? No. May kasama siya. And you have come to the spirits of the redeemed in heaven who have now been made perfect. Baka sabihin niya buhay ito ng buhay na tao ito. Hindi ang buhay na tao, redeemed in heaven na nga eh. Ha? Who have now been made perfect. Oh. Ano ba yung talatang ginamit ni Brother Darwin? Ito, Sirach 48:13 hanggang 14. Kung saan nag-intercede ang katawan ni, sino ba to? Ilya siguro to? Sabi dito, walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Oh. Anong himala ang ginawa ng bangkay ni Ilyas ba to? Eliseo. Teka, siguraduhin ko muna ha. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Kahit nang mamatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Itong taong ito ay na-record din sa Ikalawang Hari. Teka, yun doon tayo sa Ikalawang Hari, ano? Wait lang. Doon tayo sa Ikalawang Hari na siyang pinagbatayan yan. Yun ay Ikalawang Hari ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Ikalawang Hari 13:21. Okay, ito yung sinasabi sa Ikalawang Hari 13:21. Yan, sabi ganito. Minsan may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat na mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Si Eliseo pala ito. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Yan ha? Pag sinabing intercession, hindi ibig sabihin na gagawa lang sila kung tatawag ka. Dahil kahit pa tumawag ka, kung hindi naman bagay sa merito mo, o hindi kaya hindi fit sa merito mo na makontak sila, wala alaring nangyayari. Halimbawa, sagulero ka, manloloko ka, tapos tatawag ka, tapos mamaya pagkatapos mong tumawag, manloko ka ba ulit? Ay wala, no effect. Pero ito, kahit na hindi tinawag si Eliseo, nag-intercede pa rin siya sa pamamagitan ng kanyang kalansay. Bakit? Nang nasagi Time na ang bro, time. bangkay, Time na po. time na pala. Yes Okay, po. time na. Alright. So, yan po, no? Dito po nagtatapos ang first stand ni Brother Jando, affirmative side, sa ating pong tema na intercession prayer of the saints. At ngayon po mga kapatid, no? At yun pong dako naman po tayo ngayon sa susunod po na pagkakataon ni Brother Mark kung siya po ay magko-cross-examine naman kay Brother Jando. Brother Mark Umbao, are you ready to cross-examine Brother Jando? Ay, ready na po. Sige po. Pakibukas yung So, camera, bro, Romel. sige po, paki-open po muna ng camera po. Yan. Alright, so ito po no mga kapatid, no, Brother Mark, mag-uumpisa po ang time sa pagtatanong mo kapag ikaw po ay nagsalita na. Okay. Okay, start na po ako. Okay, go ahead. Sa Hebrew 12:23, unang talatang binigay mo, hindi ko na yung ano no, yung CCC dahil hindi naman ako nagkano sa referensya. Sa Hebrew 12:23, ay nilapitan ba diyan ang kahulugan po ba niyan manalangin sa mga santong namatay? Yes, bro. Yung paglapit, isa yun sa mga paraan ng pagpanalangin o paghihingi ng intercession. Nasa Biblia kasi yung intercession of the saints eh. Next question. Next question. Okay. Naintindihan niyo ba, Brother John Doe, yung Hebrew 12:23 na dumalo sila sa isang pagtitipon, dumalo
naintindihan niyo po ba yon na dumalo sila sa pagtitipon sa Hebrew 12:23? Oo o hindi niyo naintindihan? Naiintindihan ko yung kanilang pagdalo. Ibig sabihin, humihingi sila dyan kasi sila ay napipersecute, kaya humihingi sila ng backup. At ang kanilang nilapitan na pag mag-back up sa kanila ay ang Panginoon at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Next question. Yung pagdalo po ba, halimbawa, Brother Jando, halimbawa ako dadalo ko sa pagtitipon sa heaven, malinaw po ba yan na lalapit ka sa Diyos, makakapiling mo na ang Diyos makakasama mo na ang Diyos, pati yung mga banal na mga nauna na nakasama niya sa second heaven. Yan po ba ay malinaw sa pagkaunawa nyo na dumalo sila kaya nakalapit sila sa Diyos at dun sa mga assembly of banal sa heaven? Hindi po ganun pa papagkainin o hindi? Hindi bro, hindi yan pag-akyat sa langit. Buhay pa yung pinapalapit eh. Hindi yan pag-akyat sa langit ha. Baka ang iniisip mo, yung ano na, yung iniisip nyo rapture o pakyat na. Hindi. Okay. Maya ko na yan, ano. Okay. Punta muna ako dito sa Serac. Balikan kita dyan. Sa ko na lang. Sa Serac, 48, 13 to 14. Okay. Ano ang pagkaunawa niyo sa talata, Brother Danjo? May mababasa po ba dyan manalangin sa namatay na santo? May mababasa po ba sa talata? Manalangin sa namatay na santo? Okay. Wala akong sinabi kanina na ginamit ko yan, kailangan basahin dyan. Ang sinabi ko, kahit hindi sila tawagin. Moderator, objection. Yes. What's the objection? Tinatanong ko siya kung mababasa o hindi sa Serac 48:13 na manalangin sa mga namatay na santo. Mababasa ba dyan sa talata? Hindi mababasa? Counter objection. Sige po, yung counter. Ang counter objection ko, ang tanong niya, hindi categorical. Sige, meron siyang bro, no? Meron siyang choices mababasa ba daw? Di sasagot ako, pero hindi categorical. Sige, ano yung sagot mo doon? Ito ang sagot ko ha. Ang mababasa dyan, may nag-intercede kahit hindi tinawag. Kaya nga sabi ko kanina, ang intercession sa amin, hindi kailangan tawagin siya, nasa kanya na kung mag-i-intercede siya o hindi. At sa talatang yan, nag-intercede si Eliseo sa pamamagitan ng kanyang bangkay kahit na walang tumawag sa kanya. Dahil ang intercession sa amin, kahit hindi sila tawagin, kung gusto nilang mag-intercede, nakakapag-intercede sila. At ang intercession ginawa dyan ay sa pamamagitan ng kanyang bangkay. Next question. Okay. Ibig sabihin walang mababasa, Brother John. Follow-up question. Ibig sabihin walang mababasa sa talata na manalangin sa mga namatay na santo. Malinaw na walang mababasa? Tama? Letra por letra bro. Kung sa talatang yan ka lang nakafocus, wala talaga dyan, letra por letra. Pero ang sentido, nag-intercede na nga Kaya nga sinabi, kahit ang kanyang bangkay sa kanyang kamatayan, gumagawa ng himala, intercession na yun. Yan na, intercession na yan. Next question. Sa 2 King 13:21, ulitin ko yung tanong, may mababasa po ba na manalangin sa mga namatay na santo? Meron po bang mababasa o walang mababasa? Objection, moderator. Yes, what is the objection? Yung kanyang mga tanong sa akin ay hindi base sa aking pinaliwanag sa affirmative stand ko. Wala akong sinabi sa bawat talatang binabasa ko, letra por letra ang mababasa dyan. Dahil sinabi ko kanina na ang intercession ay nangyayari hindi lamang sa sila'y tinatawag o sila'y dinadalanginan, kundi nasa kanila rin kung kagustuhan nilang mag-intercede o hindi. Kaya hindi niya ako pwedeng gapusin sa mababasa ba dyan na nalangin, mababasa dyan na nalangin, mababasa dyan na nalangin. Hindi ganun. That's a fallacy question. Nasa rule natin, bawal ang fallacy questions. Sige, Brother Mark, meron ka bang counter objection doon? Ang counter ko, Brother Danjo, nilatag mo yan. Yan yung nagpapatibay sa stand mo. Kaya, syempre, hindi dapat kayo i-cross exam dyan. Kailangan tanungin ka dyan. Kasi ngayon,
tatakbo ka, okay lang naman. Sige, next question kung ayaw mo yung sagutin. Objection, moderator. Ano yun, bro? Nasa ruling natin, no side comment. Okay, okay, sige, sige. Ganito lang, magro-roll tayo. Sige. Brother Jando, I think yung tanong niyo naman na categorical na kung may mababasa ba, pwede mo naman sigurong sagutin 'yon o di kaya mag-pass tayo kung hindi natin sasagutin para mauusad tayo for the next question. Sige, Moderator, may point for clarification po ako. sige, sige. Yung rule na pass, applicable lang yung pass sa mga validong tanong na hindi mo masagot. Pero yung nasa rule natin, na bawal ang mga fallacy question kasi hindi kasama sa interpretation ko na sa bawat talata nilatag ko, babasahin doon letra por letra may nanalangin. Wala akong sinabing ganyan. Kahit i-review yung buong affirmative stand ko. Kaya yung tanong, Okay. Okay, fallacy yun, misleading. Okay, so ganito na lang, Brother Mark Umbao, dalhin mo na lang mamaya sa iyong rebuttal yung mga ganyang question kasi ang panindigan ng affirmative side ay tatanungin mo siya base sa kanya mismong na-stand as affirmative and first stand. Okay ba yun? Should we Sige, next question continue? na lang. Next question. Sige, next question. Next question. Si Eliseo, nung may dikit sa kanyang bangka, namatay na tao, nabuhay nung nakadikit sa kanya. Nakakagawa siya ng nabubuhay niya ang patay, no? Ganun talaga pagkaunawa nyo, yung si Eliseo yung patay, nakakabuhay ng patay. Yun talaga pagkakaunawa nyo sa talata. Oo, hindi. Hindi, bro. Kaya nabuhay yung bangkay na nasagi sa katawan sa kalansay ni Eliseo dahil para sa amin nag-intercede siya sa pamamagitan ng kanyang bangkay. Kung hindi niya kagustuhan mag-intercede, hindi mabubuhay yun. Kahit pamasagi, hindi mabubuhay yun kung hindi niya kagustuhan mag-intercede. Yung ang topic natin, intercession of the saints. Oh. Okay, sundan ko, bro, yung ano mo, no? Yung katuwiran mo. Saan mo basa sa talata na gusto niyang mabuhay yung nadikit sa kanya na namatay Objection, na tao? moderator. Okay. Time stop. Objection, go ahead. Wala akong sinabi mababasa letra por letra na gusto niya mabuhay. Ang sabi ko, kung gugustuhin niyang mabuhay, na buhay. Ang ebidensya diyan, nasagi na buhay na nga. Hanapin mo gusto niya mabuhay. Nabuhay na nga eh. Intercession na yun. Anong tawag mo doon? Nag-intercede na nga. Sige, bro, sige, idagdag mo lang yun siguro, Brother Mark, sa iyong rebuttal mamaya. Next rebuttal na lang. Sige. Okay. Sige, go. Next question na lang. Saan po talata mababasa ng ipinangaral ng apostol o ni Yahushua na kailangan gawing yung intercession of the saints sa mga namatay na mga santo? Saan talata mo yan mababasa na pinag-utos o pinangaral man lang yung intercession of the saints? Sa mga namatay na, ha? Kasi Brother Danjo, naniniwala rin kami mga born again na intercession sa mga buhay, pinapanalangin namin yung kapwa namin. Pero ang gusto ko lang linawin, ang concern ako dito, yung pananalangin gaya kay Mary, patay na. Sa mga Pope, patay na. Yan, mga yan, nananalangin kayo dyan, idinadaan nyo pa. Saan sa Holy Scripture yan na mababasa? Objection, moderator. Yes, time stop muna tayo. What is the objection? Kung talagang ni-review ni Mark Umbao yung debate ni Father Darwin at saka ni Fernando Camacho, sinabi ni Father Darwin ng intercession ay pwede rin gawin ng mga living saints. Wala kaming turo na sa patay lang. Sa Counter ako, patay lang. Sige, go ahead. Counter. What is counter? Ang counter ko, wala ako sasabing lang. Brother Danjo naman, pipilipit mo aking bayan. Wala ako sinabing lang. Okay. Wala ko sasabi. Anong pinipilipit yung payo ko? Mali yun. Nasabi ko, concern ako doon sa pananalangin nyo kay Mary, sa mga pope, at sa mga propeta at apostol sa langit. Okay? Doon ako against. Yung intercession sa buhay, panalangin ko yung kapwa, mananampalataya ko, okay lang yan. Walang problema dyan. Pare-pares tayo dyan. Naniniwala tayo dyan. Okay? Kaya yung tanong ko, dapat sagutin. Okay, ganito lang po. I-reconstruct mo lang siguro, bro, kasi yung tanong mo po kasi ay wala naman kasing claim yung Catholic na patay na si Mama Mary, na ganoon po kasi yung tanong mo kasi ay in-involve na patay na si Mama Mary at saka yung mga saints. So, i-reconstruct mo lang siguro, bro, na pumasok po sa ating tema ngayon. So, sige. Okay. Sige po. Walang claim, no? Sige, linawin ko yan para matanong ko yan. Okay, linawin ko para maintindihan ko yung kaisipan ng mga Katoliko. Okay? Hindi po ba kayo naniniwalang patay na yung mga pari inyo?
at yung mga apostol at propeta, mga patay na yan, na buhay yung kanilang kaluluwa pero yung physical nila, namatay na sila. Okay? Ano ba ang stand nyo dyan? Buhay pa ba sila o mga namatay na? Buhay pa ba sila o mga namatay na? Ano stand ng Roman Catholic dyan? Wait lang, hindi mo yung tanong niya. Ang tanong niya? Ang tanong niya bro, ano daw yung stand ng Katoliko, ng Simbahang Katoliko tungkol sa mga kung hingi tayo ng intercession prayer sa mga saint, sila ba ay yung namatay na ba sa katawan, yung buhay pang espiritu, buhay pa ba sila o patay na daw? Yun yung katanungan ni Brother Both. Marco. Both ang sagot. Kasi kahit na living saints, pwedeng mag-intercede. At kung babasahin naman natin yung nandito sa Revelation 8:4, ang sabi dito, and the smoke of the incense with the prayers of the saints went up before God out of the angel's hand. Oh, ito naman sa buhay. Meron din isa sa 5:8 naman. And when he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, having each one a harp and a golden bowls full of the incense, which are the prayers of the saints. O di nag-i-intercede nga. Next question. Next Next question. question. Okay. Ibig sabihin, brother, mabalikan ko na lang kasi baka may mga tanong pa ako, baka hindi ko may tanong dahil lang dyan eh. Okay. Ah, saan mababasa sa Holy Scripture, brother John Doe, okay, na yung ating panalangin kailangan ipadaan, ayan, ipadaan sa mga santo. Kahit buhay pa, buhay na. Buhay sa New Testament to aral ng apostol kasi ako concern eh. Mga apostol na dapat ipadaan sa mga santo kahit buhay na, ipagpalag natin buhay o patay. Saan sa aral ng apostol na kailan ipadaan ito sa mga santong buhay o patay na? Sige na, para bigyan na kita ng medyo may laban na ano. Sige, tuloy. Sagot. Good. Unang Timoteo 2:1 hanggang 2, ang First sabi ay Timothy. ganito. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions. Ito na yung tema ha, intercessions and giving of thanks be made for all men. Be made for all men. Next, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So sa talatang ito, Mark Umbaw, nabasa ko na yung tema ko mismo, intercession. Okay. Be made for all men. At ang tanong mo, men, buhay, santo, ayan. Next question. Follow up. Yung First Timothy, pinalalabas ko talaga yung talatang yan eh. Sinasadya ko talaga palabasin yung First Timothy 2:1-2. Sabi dito, Peremis ha, Brother Danjo. Una sa lahat, pinapakausap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pagpapasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin ninyo ang mga hari, may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, payapa at makadiyos at marangal. Saan dito yung intercession na kailangan ipadaan yung panalangin sa mga banal na buhay or patay? Saan dito, Brother Danjo? 1 Timothy 2:1-2. Saan po dyan mababasa? Yun na nga. Sila ang manalangin sa Diyos para dinggin ka. Unang Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat nyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Ang inutusan na ipanalangin ninyo ang isa't isa, intercession yan. At ang naguutos ay isang taong banal upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa na panalangin ng taong matuwid, santo. Kaya nga meron kaming turo, intercession of the saints. Time Time na. Sige po. So, time na po. Pasensya na po, brother. Okay. Brother Mark. So, sa susunod na lang po na question and answer, na cross-examination. Salamat po, Brother Mark at Brother Jando. At ngayon po, dadako tayo ngayon sa stand din po, negative stand po ni Brother Mark Umbaw. Bibigyan po natin siya ng 10 minutes sa kanya pong stand. Gigibain niya po ngayon ang stand ng affirmative side
At after that, so magkakaroon po tayo ng cross-examination. Are you ready po para sa 10 minutes na paggiba sa affirmative stand, Brother Mark? Yes, oo, oo. Sige po. Ready na ako. Start na po ako, Brother Sige po, Romel. ang iyong time ay Okay. mag-start po kapag ikaw ay nagsalita na. Okay. Ito ang mga dahilan ko kung bakit mali ang intercession sa saints, ha. Kasi may paniniwala ang born again na mag-intercede. Ipanalangin natin kapwa natin. Hindi ipadaan yung panalangin sa ating kapwa. Ha? Wag natin lokohin ang kapwa natin, okay? Ipanalangin natin yung kapwa mananampalataya. Hindi idaan yung panalangin sa ating kapwa mananampalataya. Brother Jando. Okay? Hindi ipadaan. Ipanalangin natin siya. Halimbawa, yung kapatid namin may sakit. Ipanalangin mo siya sa pangalan ni Yahushua. Kiniklaim ko ang fast recovery. Yung mga ganon. Yun eh. Wag tayong magpagamit sa turo ng mga espiritista. Okay, wag tayong magpagamit, wag tayong magpahawa. Ito yung sabi sa Leviticus Sabi sa Leviticus, huwag niyong babalikan ng mga Objection, moderator. Sige, time stop muna tayo. What is the objection? Isa sa mga rulings, huwag lumabas sa paksa. Sige, paano mo nasabing lumabas sa bro? Ang tema natin ngayon is intercession of the saints, hindi spiritism. Iba ang spiritism, iba ang intercession of the saints. Okay. Sige po. Counter ako. Sige. What is the counter objection? Counter ako, Brother Jando, Mr. Moderator, kaya ako pinamamalian ang pananalangin ng mga Katoliko sa mga namatay na santo dahil ang mga espiritista, kahit i-research nyo yan, nananalangin yan sa mga patay. Sa Leviticus nga, huwag kayong magpahawa sa kanila. Okay? Objection, moderator. Okay, bro, magro-rolling ako bro. Ganito. Ganito Brother Mark Umbawa, kasi hindi po natin pwedeng idikit ang isang bagay na hindi po magkadikit. So magkaiba po kasi binasa kanina yung prayers of the saints sa Revelation, at magkaiba din po yung spiritism, nasa magkaibang aspeto po 'yan. So kung po pwede po sana yung atin pong pagbigay ng iyo pong negative side, o gigibain mo po si Brother Jando. So wala na po kasing stand o turo ang simbahang Katoliko na spiritism po ang prayers of the saints. So sana po bumalik tayo sa atin pong tema. Yun po. Thank you. Sige, kung yan ang style nyo, so okay lang, walang problema. Lipat ako sa pangalawang dahilan. Nililimitahan ako sa unang dahilan ko, na obvious naman. Sige, pagbigyan natin, dahil marami pa 6 to eh. Pangalawang dahilan, ang ating panalangin ay sa Diyos lamang pinatutungkol, dinudulog at nilalapit. Maraming talata yan. 1 Timothy 2:1, binigay na nga niyang talata. Idulog nyo sa inyong Diyos. Idulog sa Diyos. Pangalawa, Ephesians 6:8, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Sa Jeremiah 29:12, masidalangin sa akin, hindi sa amin. Sabi sa Jeremiah 33, manalangin ka sa akin. Jeremiah 33:3, Jeremiah 29:12. Objection, moderator. Objection, moderator. Yes. Go ahead. Ang tinitira ni Mark Umbaw, hindi na naman ulit intercession of the saints. Hindi intercession of the saints. Ang tinitira niya, pray to the saints, hindi intercession of the saints. Iba yung pray to the saints sa intercession of the saints. Counter ako baka makalimutan. Sige bro. Ayan, lumalabas na kasi nungalingan, Brother Romel. Sa debate ni Darwin, pari mismo nila, kasama ang panalangin sa mga patay. Okay? Ngayon, tatanggihan ni Brother Jando. Bakit? Alam na natin kung ano yung dahilan. Sige na, kung ayaw mo pa rin tanggapin, walang problema. Siguro ganito po, magro-rolling tayo. Brother Jando, siguro i-take note mo na lang for your cross-examination mamaya yan. Na lang. Take note mo na lang. Sige po. Ang kinakabahan ko lang mo dito kasi baka matapos ng debate, ang tirada niya hindi yung ating topic, kundi magagawa siya ng kanyang sariling strawman fallacy na naman ulit yon. Makikita natin yan mamaya. Sige po, i-take note mo na lang yung mga important na kailangan mo pong itanong sa cross-examination.
para umusad tayo. Sige, Brother Mark Ombao, Okay, patuloy po. pangatlo, lipat ako uli. Okay, lipat na lang uli, walang problema. Oo. Ang Diyos ang may kakaya makarinig ng lahat ng panalangin ng tao, lalo sabay-sabay, napakarami. Hindi kaya ng isang tao 'yan. Hindi kaya ng isang tao 'yan. Okay? Ng isang santo. Okay? Maraming talata ang dumidinig sa 1 John 5:14, John sa Matthew 9:6-9 ano, ay sa 1 John 5:15, ang Diyos, marami yan na ang Diyos ang nakikinig sa ating panalangin. Pang-apat na dahilan, okay? Pang-apat na dahilan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng anak. John 14:6, okay? Tinuruan Brother John Do, tinuruan tayo ni Yahushua paano manalangin. Alam niyo po ba tong aral ni Yahushua na itinuro sa ating mga nagbabasa ng Holy Scripture? Sabi sa Matthew 6:9-13, ganito kayo manalangin. Mga Katoliko, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating bla 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 bla. Wala diyan manalangin kay Maria, manalangin sa mga pope, manalangin kay propeta, kay ganito, kay ganire. Wala. Tinuruan na tayong manalangin, okay? Sabi pa sa John 15:16, sabi hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ng inyong bunga. Sa ganon, ang anumang hingin nyo sa Ama, aking, aking, hindi amin aking, sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Okay? Kailangan gamitin yung pangalan ni Yahushua, hindi sa anong pangalan. Okay? Hindi pangalan ng ano nung pare, kung sino-sinong si Maria o kung sino man, hindi. Direct, saan ba makakabasa na masamang dumirekta manalangin ng diretso? Lahat nga ng tinurong panalangin, dumiretso tayo Makakadiretso, makakatawag ng ating Abba Father. Brother Jando, anong klaseng katuruan na natutunan nyo? Pwede na nga tayo tumawag ng Abba Father. Dumirekta sa Diyos sa pamamagitan ng pangalan ni Yahushua. Tapos idadaan pa sa mga propeta, apostol, pare at ni Maria. Saan talata yan? Gawa-gawa yan. Dagdag na kautusan yan. Dagdag na mamaya tatalakay ko yung mga dagdag na kautusan. Bawal yan. Okay. Ang panalangin ng mga patay, gaya na nangyari sa mayaman at kay Lazarus, hindi ito na-tackle ni Brother Danjo, daanan ko na kasi nabanggit ni Brother Darwin to. Kinokopya nila yung ginawa ng mayaman na hindi nasa Hades nga. Alam mo, ito yung ang mga ginagaya na itong ating mga Katoliko, ni Bukadnisar, yung mayaman na yan, si Lazarus at yung mayaman. Sino ba isa? Marami yan, kung saan hindi nga dapat gayahin. Hindi ibig sabihin nabasa mong pumatay sila ng mga bata, susundin mo na pumatay ka ng mga bata. Talaga, unawain mo yung talata, Brother Jando. Okay? Unawain mo yung talata kung paanong application nun. Hindi nga pinakinggan ano sabi sa kanya? Ilipat mo kami diyan. Dampian man lang si Lazarus. Palapitin mo sa akin, dampian. Ay, hindi pwede. Hindi nga pinapakinggan niyo. Okay? Tapos ito gagamitin yung talata ni Brother Darwin. Ay, mali. Pang-anim. Hindi pinangaral, pinag-utos ng apostol. Hiningan ko ng talata. Yung ginamit, 1 Timothy. What talaga naman, pabor sa akin. Edi, wala na siyang talagang nagdadagdag sila ng mga kautusan. Ano sabi dito? Huwag humigit sa pinag-utos. Ito yung mga talata, Isaiah 34:16, 2 Timothy 3:15, 17, 1 Corinthians 4:6, Deuteronomy 4:2, Proverbs 36, Deuteronomy 13:32, Deuteronomy 12:32, tsaka 1 Timothy 6:3-4. Yan yung mga talatang huwag kang lumabes. At sa Galatians 1:8, yung nangaral ng ibang ebanghelyo. Okay. Ito, Brother Jando, turuan kita, lecturean kita para medyo magkaroon ka na mapag-aaralan. Ito ang mga kinakailangan kung tayo ay mananalangin. Ito yung mga requirements, hindi idadaan sa mga santo. Wala kang mababasa niya, mamumuti na buhok mo, Brother Danjo, ikamamatay mo na lang yan. Wala kang mababasang idaan. Kahit sa buhay pa nga, bigay ko na. Pinagbibigyan na nga kita ng partida, pati nga sa buhay, wag ipapadaan mo yung panalangin mo. Hindi, direct to God na. Ang dami nang talata akong binigay,
diretso mo yan sa Diyos. Okay. Binibigyan na kita ng partida, ha? Pati na buhay, isama mo na, idaan mo yung panalangin mo. Turo ng apostolat at ni Yahushua, wag yung sa Old Testament dahil ginagamit talaga yung mga propeta para daanan ng salita ng Diyos, okay? Ginagamit niya sa Old Testament, sabi sa Hebrew 1:1, at sa ating mga magulang, sa pamamagitan ng propeta siya napapahayag, pero sa panahon natin ngayon, sa huling panahon, sa pamamagitan ni Yahushua, okay? Sana malinaw, ha, Padre Danjo? Sabi dito, sa Mark 12:25, ano sabi? Patawarin niyo muna ang nagkasala sa inyo. Ito ang mga requirements pag mananalangin tayo, Brother Jando. Okay? Patawarin muna ninyo nagkasala. Sa 1 Peter 3:7, unawain ninyo na at pakitunguhan mabuti ang inyong asawa. Okay? 1 Peter 3:7, yan ang mga requirements. Proverbs 28:9, naglalayo sa kanilang pakikinig ng kautusan. Yung kautusan, hinihigitan o kaya hindi pinakikinggan. Proverbs 28:9, hinihigitan. Tapos sa Philippians 4:6, manalangin ng may pasasalamat. Ito malinaw na prerequisite, kailangan nating taglayin pag nananalangin tayo. Pero yung idaan mo sa mga santong buhay o patay, wala, Brother Danjo. Wala yan. At kutob-kutob, ano yan? Strong delusion. Sa 2 Thessalonians yan. Strong delusion. Okay? Hindi yan totoo. Okay? Ilang minutes pa po, Brother Romel, para isingit ko pa tong 2 minutes po. 2 minutes. Okay. Malinaw, Brother Danjo, malinaw, kung hindi pinag-utos, Brother Danjo, kung hindi pinag-utos ng apostol at ni Yahushua, gawang kautusan. Pinagbawal na humigit ka sa mga inutos. Ha? Sabi nga sa Acts 2:42, nanatili sa aral ng apostol. Pananatili ba yan? Nangangaral kang idaan, hindi. Brother Danjo, linawin ko. Ipanalangin natin yung kapwa natin, intercession. Kung yun ang intercession, parehas tayo ng paniniwala. Ano yung paniniwala namin? Meron kaming kaibigan na problema sa financial, sa asawa niya, sa physical, sa kalusugan niya, etc. Ipapanalangin namin yun. Hindi sasabi, uy, ipapanalangin mo, kapatid, itong panalangin kong to, hindi ko to ididiretso sa Diyos, kailangan idaan ko sa hindi. Kung ako humihingi ng tulong na magdalangin kami sa problema ko, kumukuha lang, hindi ko idinadaan. Sayang. Okay. Time na po ba? Sige po, go ahead. Humihingi ako ng tulong na panalangin sa kapwa mananampalataya ko. Hindi, kailangan idaan sa inyo. Ano sabi ni Brother Angel? Ay, bawal hindi idaan yan. Mali, hindi idaan yan sa mga santo. Saan mo binase yan? Mga punto por punto, saan nyo binase yan? Aral ng yan, ng galing sa kaaway. Ayun lang po, maraming salamat. Ready na po sa questions. Okay, you have 18 seconds and you want to waive it? Ilang minutes? 18 seconds po, 18 seconds pa. Okay, wave na. Sige. Sige. I-wave na yung time. So, okay. So, be ready. Brother Jando, are you ready to ask a question in the cross-examination? 10 minutes? Yes, ready na, bro. Sige, Brother Mark, handa ka na po ba sa pagsagot? Yes, ready. Sige, wala nang pahingahan. Sa tanungan at sagutan agad. Brother Jando, mag-uumpisa yung time sa pagtatanong kapag nagsalita ka na. Okay, unang tanong, Mark Umbaw. Sabi mo, sa kalaban namin nakuha yung doktrinang intercession of the saints. Tama ba o mali? Ulit yung tanong, sorry time stop. Time pause. Okay. Sabi mo, yung aming aral na intercession of the saints nakuha namin sa aming kalaban. Tama o mali? Mali, oo. Nakuha nyo sa kakampi nyo na kaaway yung demonyo. Oo. Sabihin, mali yung sinabi mo na nakuha namin ang aming aral sa kalaban. Sabi mo kasi mali. Mali, Brother Danjo. Mali pagkaunawa mo. Yung aral nyo, nakuha nyo sa moderator. Nakuha nyo sa demonyo. Objection, moderator. Yes, bro. Hindi ko tinatanong kung mali ba ang unawa ko. Tinanong ko siya kanina. Yung sinabi niya na yung ating aral, intercession of the saints, nakuha ba sa ating kalaban?
tama ba ang sinabi niyang yon o mali? Ang sabi niya, mali. Okay. So, ang follow-up question ko, ibig sabihin pala, mali pala yung sinabi niya na yung ating doktrinang intercession of the saints nakuha sa kalaban. Ang sagot naman niya, mali daw yung unawa ko. Hindi ko tatanong kung mali ba unawa ko. Okay, sige, sige. Nakuha ko na po. Sige po. Counter mo na ako. Sige, yes, Brother Mark. May Okay. counter, Kung may counter. hindi pagkakaunawaan, malinaw naman yung konteksto, yung mensahe ng aking sinabi. Yung mga aral intersections sa saint, galing yan sa demonyo. Okay, kung anong gusto niyang palusot, gawin niya na. Okay lang. Oh, Sige, next question. reconstruct again your question or request, ask again the question, Brother Janto, para po malinaw. Sige po. Sige, palitan ko na lang. Saan natin nababasa sa mga talatang ginamit mo ng intercession of the saints ay turo ng demonyo? Okay. Walang verbatim, pero yung manalangin sa mga patay na santo, espiritista ang gumagawa niyan. I-Google mo, i-GPT mo. Makikita mo, nananalangin sila sa mga patay. Okay? Yan nagawain ng espiritista. Natakot na takot kang marinig kanina. Next question. Saan natin nababasa na ang mga espiritista ay nananalangin sa mga santo? I-Google mo, Brother Danjo, para malaman mo ano ang mga activities. Objection, moderator. Ng Okay, espiritista. time stop. What is the objection? Wait lang muna. Time pause muna ha. Time pause. Yes, yes. Objection? Okay, sandali lang po Medyo may ano lang daw, may Sige. sige. Objection, what is the objection? Nakalimutan. No objection, bro. Objection ko, ang tanong ko sa kanya, saan niya nabasa na ang mga espiritista nananalangin sa mga santo? Kasi ang topic, intercession of the saints. Kaya ang tanong ko sa kanya, saan niya nabasa na ang mga espiritista nananalangin sa mga santo? Okay, ito yung sagot niya, bro, no? Ako na lang sagot niya. I-research mo lang daw, no? Sabi niya yung sagot niya kanina, i-research mo lang daw sa internet, yung sabi niya. Ay, hindi yan sagot, bro. Na May ako counter ako, hindi yan sagot. Brother Romel. Sige. Counter. Hindi yan sagot. Ang counter ko, Brother John Dot, Brother Romel. Okay, yung pananalangin sa mga patay ay gawa Objection, moderator. Objection, moderator. Hindi pa tapos, Brother Danjo, Brother Romel, ruling, kayusan, please. Sige. Ano yun? Okay. Sige po, magsalita ka muna. Pag ni-research mo, Brother Romel, yun yung counter ko yung espiritista, makikita na nananalangin sila mga patay, nananalangin ang mga Katoliko sa patay. Hindi sa santo ang sinasabi ko, sa mga patay. Okay, so ganito, sige. Kasi naghahanap si Brother John doon ng referensya or ebidensya, Brother Mark, kung saan mo daw nabasa yung sinabi mo. Ganito na lang siguro. May ibibigay ka ba, bro, na reference na kung saan mo nabasa yun? Meron. Sa GPT. Sige. Chat GPT. Okay. Sa Chat GPT, praying for the dead. Okay. Objection, moderator. Objection, moderator. Sige. Ano yun? Ang tema, intercession of the saints, hindi praying of the dead. Counter ako. Sige po, ganito lang, bro, para umusad tayo kasi. Bro, sandali lang, bro. Counter muna ako. Sige. Sige. Salamat, Brother Romel. Tingnan naman natin. Ano sabi niya? Prayer, intercession yung topic, bro, hindi po prayer for the dead. Malinaw, sabi ko, Brother Ben, Jando, sa usapan natin, yung stand ni Brother Darwin. Ano yun? Pananalangin sa mga patay. Ngayon, kung i-deny mo yan... Objection, moderator. Sige, bro, magro-rolling ako, bro. Umiwas ka na lang. Ganito. Sandali. Umiwas ka na lang. Okay. Sige po, moderator's time muna. So, magro-rolling po ako, Dahil yung tema kanina, binasa ko po at both side nag-agree, affirmative and negative, na ang tema ay patutunayan ng aral na intercession of the saints. So, ang tema po ay intercession of the saints, affirmative si Brother Jando, at negative po si Brother Mark Umbao. Both side, tinanong ko kung okay na ba yung ruling kanina at nag-oo o nag-yes naman po ang both side. So, ibig sabihin, yung topic po ay wala po tayong topic na inagrihan na prayer for the dead but intercession of the saints. So sana po doon pa tayo pumasok sa topic ko para hindi po tayo lumabas. Kasi nasa role po natin yan
rule number 1 na lahat ng katanungan at kasagutan hindi ililihis sa paksa. So dapat nasa paksa pa rin po tayo na intercession of the saints. So yun po, sige po, balik tayo sa tanungan portion. Sige po. Ulitin ko yung tanong. Hmm. Saan mo nabasa na ang mga espiritista ay nananalangin sa mga santo? Wala. Pero nananalangin wala. sa mga patay. Okay. Gaya ng mga Roman. Ay, objection sandali. Pasagutin niyo Okay, ako, sige, may sige. oras ako eh. Sige po, sige po. Patapusan mo okay. natin, Brother Jando, bago ka mag-react. Okay, Sige, salamat, go ahead, salamat sa Brother Diyos. Okay. Mark. Wala sa santo, wala. Pero sa mga patay, pinaggagawa, lalo ni Brother Danjo, yung mananalangin kay Mary at sa mga patay na Pope, pinaggagawa niya yan. Yan yung pinagagawa ng espiritista na ayon sa Google, sa GPT, sa lahat ng referensya. Okay, salamat. Next question. Next question. Sinong espiritista ang nananalangin kay Santa Maria? Wala akong sinabing nananalangin espiritista kay Maria. Ang sinasabi ko, nananalangin sa mga patay. Sana maging attentive ka at yung pangunawa mo, buksan mo. Ha? Malinaw yung pahayag ko sa mga patay na pinagagawa ng Roman Catholic Church. Nananalangin sa mga patay gaya ni Maria, gaya ng mga pope, ng mga propeta at mga apostol na ginagawa ng espiritista na nananalangin sa mga patay. Yun nga lang, hindi santo. Pero pares na kayong nananalangin sa mga patay. Okay? Kaya wala kayong pinag-iba sa mga pagano. Next question. Next question. Sabi mo kahit pumuti pa yung buhok ko, walang mababasa sa Bible na merong nangyaring intercession of the saints. Tama o mali? Mali. Intercession na kailangan ipadaan. Dapat maunawaan mo, Brother Danjo, yung aking pahayag. Huwag mong pilipitin. Kailangan ipadaan. Sabi ko, mamumuti ang buhok mo. Kung meron kang talatang kailangan ipadaan. Hindi pwedeng idirekta sa Diyos. Direct to God ang prayer. Kailangan ipadaan muna bago ka manalangin. Walang ganon. Mamumuti na buhok mo, Brother Danjo. Okay, wag mo pilipitin yung pahayag ko. Okay. Next question. Job 42:8. Idinaan ba kay Job ang panalangin ng mga tao o hindi? Pinadaan, kaya nga sabi ko, apostol at ni Yahushua eh. Hindi ka talaga attentive. Objection, moderator. Okay, time stop. What is the objection? Moderator. Time stop. Okay. Sabi niya kanina, kahit maputi pa daw yung buhok ko, wala akong mababasa sa Bible na may nangyaring intercession of the saints. Tinatanong ko siya ngayon dito, sa Job 42:8, idinaan ba kay Job ang panalangin ng mga tao o hindi? Nagsagot siya bro, oo daw eh. Nagsagot siya bro, oo, pinadaan. Mother Robel, counter. Okay. Kahit irawin niyo yung ating video, malinaw sa pahayag ko, aral ng mga apostol, kasi nga sa Old Testament nga, 'di ba? Sabi ko mga propeta, idinadaan nga sa kanila yung pahayag ng Diyos. Hindi ka kasi nakikinig, Brother Daniel. Sige, bro, sige na bro. Ganito na bro, magruruling tayo. Sige. Pakisagot na lang po yung categorical question para umabot po tayo at hindi na po tayo humaba pa. Sige, go ahead again your question, Brother Jando, para mag-continue ng ating time. Ulitin ko ang tanong. Ayon sa Job 42:8, idinaan ba kay Job ang panalangin ng mga tao o hindi idinaan? Idinaan. Pinauna ko na nga yan eh. Gumamit pa nga akong talata, Hebrew 1:1. Ano sabi sa panahon ng ating magulang, nagpapahayag sa propeta. Pero sa panahon natin kay Joshua, direct to God na, kaya nga pwede na tayo tumawag na Abba Father sa New Testament. Punit na yung pwede tayo dumirekta sa Diyos. Ano ang ginagawa ng Katoliko? Hindi, idaan nyo, hindi pa pwede. Aral na nga, tinuruan na nga kay Joshua. Paano manalangin? Ayaw nyo pang matuto? Talagang titigas ng ulo nyo pag ganun. Objection, moderator! Sige, ano yun? Pikon na si Marcom ba? Nami-mention na. Okay, ganito. Uminom muna tayo ng tubig para maging kalmado po mga kapatid. No? Dahil Bro Romel, ano lang medyo kanina pa si Mark Umbaw hindi sumusunod sa ano natin. No? Bawal lang ang hominem kanina pa at yung mga side comment puno-puno Bro, sige. Salamat Brother Angel. Sige po sige po na noted po yan. Salamat. Ganito na po. Wala ka pa rin ni kay Jandong side comment pero siya punong-puno, no? Lahat ng mga be professional bro, no? Tinanggap ka namin with respect. Respetuhin mo rin ang programa, kapatid. Sige, ganito po sa moderator sa gabing ito, no. Salamat at ako po ay magro-ruling muna.
So, pakikalma po muna yung ating mga puso dyan, no, para maging kalmado po tayo. And kung po pwede po sana maging kalmado din po yung pagtatanong at sa pagsasagot po natin na wag po tayong medyo hyper. So, para po maging maganda. At iwasan po natin yung mga below the belt na mga atake po, no, kapatid, na yung mga side comments po natin dyan. Sana po ay maiwasan natin yan. So, kapag nagsasagot po tayo, sagot lang tayo. Kapag nagtatanong-tanong lang po tayo. So, pwede na ba tayong mag-continue sa ating tanungan, Brother Jando? Okay, continue. Sige po, for your question, Brother Jando, go ahead. Okay, dahil inaamin mo, Mark Umbaw, na idinaan pala kay Job ang panalangin ng mga tao. Sang-ayon ka ba na ang ginawa ni Job ay intercession o hindi? Yes. Oo. Naniniwala ako doon, Brother Danjo. Nasistad ko na nga yan eh. Kaya nga hindi na nga ipinangaral ng apostol. Kaya nga yung mga Romano Katoliko hindi na natili sa aral na ipinasa ni Joshua sa mga apostol. Oo, bumalik sila sa Old Testament, hindi na sila naka-move on. Oo, balik sila ng balik sa Old Testament, balik ng balik sa Old Testament, hindi na naka-move on. Hindi na yung bagong tipan, hindi na sila nakaabot doon. Hanggang Old Testament na lang sila. salamat. Next question. Next question. Si Job na nag-intercede, santo ba o hindi santo? Santo. Oo, santo yan. Okay. Sabi ko nga, malinaw, no? Pinagmamalaki pa ng mga Katoliko yan, no? Yung katuruan nila nanggagaling sa Old Testament. Oo, ibig sabihin hindi nga pinangaral ni Yahushua at ng mga apostol. Bakit? Kasi nagpapakahudyo tong ito. Hindi naman pati Sabat hindi na sinusunod. Yung mga 600 other laws hindi na nga sinusunod. 'Di ba? Pero yung intercession yung wala namang utos na kailangang idaan, isang senaryo lang yan sa scripture. Hindi mo pinag-utos yan, Brother Danjo. Basahin mo yung talata, pinag-utos. Hindi pinag-utos na kailangan ganito gawin nyo, yung ginawa ni Job, na dapat sa mga santo, walang ganun. Isang senaryo lang yan, isang pangyayari lang yan. Parang may nagpatayan, pinatay yung bata. Di ba yung mga matatanda, babae, pinatay, ibig sabihin mo, tama na, nabasa mo na may patayan, okay na sa'yo. Next na. Okay. Next question. Dahil inaamin mo na ginawa pala ni Job ang intercession of the saints. Tanong, yung ginawa ba niya doktrina ng kalaban o hindi? Hindi doktrina ng kalaban, hindi rin doktrina ng Diyos. Oo. Hindi yan katuruan na pinag-utos. Isang event lang yan, isang pangyayari lang yan, hindi pinag-utos na dapat gawin nyo lahat, kayo lahat, dapat kayo, walang panalangin na direkta sa Diyos, mapapansinin mo, may diretso sa Diyos, meron pinadaan sa apostol. Bakit? Ba't pinabadaan sa apostol? Kasi may mga taong hindi karapat dapat manalangin. Pero sa panahon natin, inari kaming banal. Sa New Testament, inari kaming matuwid. Kaya wala na yung mga pari-pari na yan. Wala na yung mga propeta na yan. Parehas na tayo nakatanggap ng iisang espiritu para sa kapagkaunawa nyo, Brother Danjo, Doon noong unang panahon, may mga hindi karapat dapat kaya dinadaan pa sa mga propeta. Hindi na ganun ang panahon natin. Direkta na tayo, nakakatanggap na tayo ng isang espiritu, direkta sa Diyos. Kaya inari kaming banal, inari kaming matuwid. Hindi katulad sa Roman Catholic. Okay, next question. Sabi mo hindi kayang gawin ng isang tao na pakinggan ang lahat na panalangin ng lahat ng tao? Yes. Tama ba 'yon? Yes, amen. Kung may mabasa ako. Sige, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Basahin mo. Sagutin mo. Kung may mabasa ako, aminin mo mali ka. Mali ako kung malinaw yung talata. Baka mali lang yung pagkaunawa mo, Brother Danjo. Basahin mo para paunawa ko sa turuan kitang maunawaan yung talata. Lagi naman ganun eh. Lagi naman mali pagkaunawa niya sa talata. Ibigay mo yung talata, Brother Danjo. Okay. Ayon dito sa Pahayag 5:13, at narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng mga naroroon sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papurit, kalangalan, kalawalatian, kapangyarihan, magpakailanman. Tinatanggap mo ba na sa talatang ito, narinig lahat ito ni Apostol Juan? Yes or no? Basahin ko, Brother Danjo. Umaawit? Objection! Sige, what is objection? Objection! Wait lang, Brother Mark. Sige, Brother Jando, what is the objection? Pahayag ano yan? Objection, moderator. Go ahead for the objection. Go ahead. Ang objection ko, categorical question must be answered categorically. Okay.
So, yun po, Brother Mark, merong categorical na Basahin ko yung talata, Brother, sasagutin mo sa yes or no. Brother Romel, pa-stop lang ng time. Tingnan ko yung pinakatalata, ha? Sandali lang. Revelation na yun, 5:13. Objection, moderator! Mag, 5:13. Turuan natin si Brother Danjo. Sandali po, Objection, sandali bro. moderator! Pakisagot na lang po yung categorical muna para Yes, ang ruling niya ngayon is sumagot sa tanong, hindi ang magbasa. Sige po. Pakisagot muna yung categorical na question. Teka lang, pakiulit yung question mo, baka hindi na pick up. Pakiulit na lang po. Sang-ayon ka ba, Mark Umbao, na ayon sa pahayag 5:13, narinig lahat ni Apostol Juan, ang lahat ng nilalang ayon sa talatang ito. Sang-ayon ka ba o hindi ka sang-ayon? Sang-ayon, hindi prayer yan, Brother Danjo. Unawaan natin. Sang-ayon ako, ha? Brother Danjo, tuwan-tuwa ka na? Sang-ayon ako. Walang prayer dyan. Malinaw yan sa second coming, kaya nga lahat ng tuhod luluhod. Lahat ng bibig magsasabi. Okay? Kahit hindi nananampalataya, lahat ng tuhod luluhod, lahat ng bibig magsasabing, ikaw ang Diyos. Maririnig mo talaga yan, Brother Danjo, kasi nga lahat na magsasabi na eh. Pero hindi yan prayer. Huwag kang nag-i-illusion or nagdi-delusion o nananaginip ng gising. Next question. Next question. Okay, next question. Yung linyang ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupang kapurihan, kalawalatian, karangalan, kapangyarihan, magpakailanman. Yan ba'y dasal o hindi? Worship, pagsamba. Hindi prayer. Yung prayer, part ng pagsamba. Bahagi. Hindi, ibig sabihin, lahat ng pagsamba ay panalangin. Mali. Turuan kita, Brother Danjo, ha? Jando, turuan kita na pagsamba, bahagi lang yung prayer. Sana lumawak ating pag-aaral. Okay? May natutunan ka na. Salamat sa Diyos. So, inaamin mo, Mark Umbao, na ang prayer para bahagi ng pagsamba, yes or no? Yes. Kaya hindi yan panalangin, pagsamba yan. Direktang pagsamba yan. Ang panalangin, nagsusumamu ka, may request ka. Okay? Yun, tinataas mo ang Diyos pagsamba, hindi panalangin. Okay? Brother Danjo, sana may matutunan mo, no? Sana may nadagdag sa iyong kaalaman. Next question. Next question. At dahil inaamin mo na bahagi pala ng pagsamba ang prayer, tanggap mo na ba na narinig lahat ni Apostol Juan ng prayer nila? Yes or no? Yung pagsamba, yes, hindi prayer. Objection, moderator. Sige. Ano yun? Brother Mark, merong categorical po na na ibinigay si Brother Jando. Sagot ko na yes or no, then explanation. No. Okay. No daw, Brother Jando, sa iyong sasagot ako, no. Brother Romel. Sige po. Go ahead for your answer. No, kasi hindi yun prayer request. Okay? Pagsamba yun, itinataas na, pinupuri na, ninuwalhati na ang Diyos. Kasi nga naman, Brother Danjo, kayo rin, mga Roman Catholic, sasabihin yung Diyos si Yoshua. Luluhod din kayo sa oras na yan kahit wala mali ang pananampalataya nyo. Bakit? Kasi actual nyo na makikitang binabagsak na ang Mystery Babylon eh. Yung simbahan nyo, binabagsak na yan eh. Makikita nyo na yan, wala nang pananampalataya dyan. Maniniwala na kayo sa totoong Diyos dahil makikita yung actual ng ginigiba ang Mystery Babylon, yung Roman Catholic Church. Next question. Moderator. Yes, bro. May ilang minuto pa ako. You have 11 seconds na lang po. I-wave ko na lang yan kasi nakuha ko na yung gusto kong sagot eh. Sige. Okay, all right. So yan po mga kapatid, no, ang ating mainit na gabi sa atin pong friendly debate, no? Dito po online debate po natin sa ating po programa ngayon sa Punto por Punto between Brother Jando and Mark Umbao. At ngayon po mga kapatid ay dadako tayo ngayon sa susunod naman po rebuttal period, 10 minutes again, no, Brother Jando. Final conclusion na yan, Brother Romel, ha? Final conclusion na yan. Sorry. A final conclusion, I mean. Para one round lang. Sino mauna? Yung negative. Ako yung huli. Okay, yung maunang magbibigay ng kanyang final conclusion. 10 minutes ba ito? Tama ba yung 10 lang, dito? 10. 10 minutes, okay. Brother Mark Umbao, are you ready for your final conclusion? 10 minutes? Yes, ready na. Okay. Sige po, ibibigay po natin, no, ang final conclusion ni Brother Mark Umbao. Your time will start kapag nagsalita ka po. Malinaw pa sa sikat ng araw, no. Marami siyang iniwasan na panggiba sa intercession of the saint do sa mga santong namatay. Okay? Bakit siya takot doon? Iniwasan, pansinin mo ayaw niyang
dinidinay niyang part ng intercession of the saint yun. Malinaw sa pahayag ni, ano yan, ni Darwin yan. So, bakit ayaw niya? Kasi alam niya na pang-espiritista at pagpagano yan. Alam niya yan eh. Kaya lang, ituturo pa rin nila yan. Manalangin kayo sa mga santo ha. Kay Mary, sa mga pare. Manalangin pa rin kayo ha, sa mga patay na yan ha. Oo, idaan niyo yung panalangin. Huwag kayong dedirekta ha. Huwag kayong dedirekta. Sa Diyos, wag. Sabi ni Brother Angel, wag. Masama yan. Hindi niyo binabasa ang buong scripture. Ang galing. Ang galing no, hindi daw binabasa ang buong scripture. Oo, kailangan daw idaan. Saan niya binase? Di ba? Huling-huli, Job, Old Testament. Talaga itong mga taong to, hindi na talaga nakaalis ng lumang tipan. Talaga, anticipated ko na yan. Kasi nga sa Hebrew 1:1 nga, binigay ko ng talata. Ewan ko ba si Brother Jando, sorry. Oh, mas bagay kasi sa iyo pangalan, Brother Janjo. Oh. Ngayon, ang tawag dito, ang linaw no? Ang linaw na pang-espiritista at pang-pagano yan, di ba? Pero sabi, hindi, manalangin kayo, kay ano, tapos hinamon pa ako, bibigay ng talata, nag-bounce back yung talata. Nag-bounce back. Ganit, itong mga punto por punto natin, gagamit ang talata to, hindi naiintindihan yung talata, tapos gagamitin sa akin, magugulat sila, pabalik sa kanila yung talata. Hindi na natututo mga taga punto por punto, no? Gamit ang talata, bumabalik sa kanila yung talata nila. Oo, sabi ko, ano sa talata? Nasaan yung prayer dyan? Di ba? Kutob-kutob na naman, hinahinala o magisteryo ba nagturo sa inyo yung papasin yung Antikristo. Yun na naman ang nagturo sa inyo. Oh, nakikinig kasi kayo sa mga Antikristo eh. Oo, yun ang problema. Tapos natin mo ano sabi? Ang linaw, yung espiritista nananalangin sa mga patay. Tas magpapalusot sa santo, wala ako sabing santo, Brother Jando, wala ako sabing sa santo. Ang pagkapareho nyo, nananalangin kayo sa mga patay. I-research niya sa GPT, sa Google, kahit mayroon pa nga akong kamag-anak dati, espiritista rin. Kaya alam ko yan, Brother Jando. Alam ko yan kasi may kamag-anak tito ko, espiritista. Kaya alam ko yan. Okay? Ngayon, kitang-kita ko ang Katoliko, yes na yes. Bakit? Nananalangin sa mga patay. Patay na si Maria, palalabasin hindi patay? Talaga naman. Next debate natin, sana yun na naman topic natin. Magandang pagdebatihan yan eh. Tapos, sa mga pare, sa mga apostol, di ba? Oo, tas tatakas na naman, lulusot na naman, iiwas na naman si Father Jando, no? Objection! Talaga ayaw talaga harapin ang ayaw harapin ang katotohanan eh. Objection! Ayaw humarap sa katotohanan. Tapos, maraming talata, ano sabi sa talata? Idulog nyo sa Diyos, ang daming talata niyan. Hinanap ako sa talata, idaan muna sa santo. Wala. Kung mamumuti na buhok mo, Brother Dando, at ipinangaral ng ng apostol, ni Yahushua, hindi pala nakikinig, takbo sa hub. Ay, ang kulit. Ang kulit, parang may kausap akong bata nito. Di ba? Ang kulit. Gawin mo objection. Ano yan, bro? Bro, dyan daw, ano yan? Nakalimutan ko, gusto ko sana mag-object kasi atake personal na ginagawa ni Umbaw eh. Nakalimutan ko, walang objection ng final conclusion. Oo nga, wala nga objection. Sige po. Okay. Continue, Brother Mark. Kung kumari po, kahit na walang objection, iwasan lang po natin yung mga personal attacks. Salamat po. Okay. Maraming talata idulog sa Diyos. Tapos sasabihin ng ibang taga-punto pro punto, idaan, hindi nyo binabasa yung buong scripture. Talaga seryoso? Anong klaseng panluloko yun? Hindi. Idulog na nga eh. Tinuruan ka na nga, mga punto per punto Tinuruan na nga kayo ni Yahushua paano manalangin. Ama namin na nasa langit. Ano ba naman yan? Tinuturuan na tayo at titigas ng ulo. Di ba? Hindi ganon. Dapat makinig tayo sa ating founder. Di ba? Tinuruan na kayong manalangin sa Matthew 6:9-13 na ganito kayong manalangin. Hindi, idaan mo kay Mary. Idaan mo sa Pope. May ganun. Dagdag. Yan, mamaya, doon tayo sa dagdag. Maraming talata yan. Bigay ko na lang talata, basahin nyo na lang. Na malaking kasalanan yan, yung nagdadagdag ng kautusan.
Oo, pero sila sobra. Sacrament na nga lang. Sangkatutak na sacrament yan eh. Oo. Gaya nung debate ko nga kaninang umaga, sabi ko nga, yung 600 other laws, pati nga yung Ten Commandments, napakarami na hindi na masunod. Nagdagdag pa sangkatutak na sacrament, talagang diniin palalo ang tao sa impyerno. Tapos dyan, ito, sabi sa John 15:16, no, ano man ang hiningin nyo sa Ama, sa aking pangalan, pag tumatawag tayo sa Ama, gagamitin natin yung pangalan ni Yahushua, ay ibibigay ko sa inyo. Hindi sinabi dyan, ay pag hindi mo dinaan kay Maria, pag hindi mo dinaan kay Pope, sa mga propeta, ay hindi ko yan pakikinggan. Sinungalingan yan. Di ba? Kasinungalingan yan. Ha? Kailangan ba ako sumigaw para pumasok sa puso't isip nyo? Ha? Kasinungalingan yan. Oh, sabi dito, gagawin ko ito upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak sa John 14:13. Okay? Tapos, yun nga, 'di ba? Nabigay ko yung mga halimbawa na kailangan nating taglayin pag tayo mananalangin. Meron po ba doon na mababasang ibadaan kay Maria? Ipadaan sa Pope? Wala. Marami akong binigay, di ba? Kailangan magpatawad ka muna ng kapwa mo. Kailangan igalang mo ang asawang mo. Kailangan makinig ka sa mga kautusan. Ano ba yung iba? Kailangan may pasasalamat. Yun ang mga requirements pag nananalangin. Wala doon yung ipadaan mo sa mga patay na santo. Sabi ko nga, partida na nga, pati na nga buhay. Basta apostol tsaka si Yahushua ang nangaral, ay nagbigay. Pinalalabas ko talaga yung talata, yung first anong talata nun? Yung first Thessalonian ba yun? First Timothy. Oo, yung first Timothy 2:1. Kasi nilulukan tao dito eh. Idulog niyo sa Diyos, yung hindi sa mga santo. Wala rito yung santo. Ang sabi dito, idalangin niyo yung kapatid niyo. Hindi sabi, idaan niyo yung panalangin niyo sa kapatid niyo. Twisted eh. Panluloko yan. Panluloko yan. Kailangan talaga tayo manalangin tayo, Brother John Doe, bago tayo mag-interpret ng talata. Hindi, wag kang makinig sa mga pari nyo. Di ba? Ano ang pagkaunawa ni Darwin dito? Sa 1 Timothy 2:1? Ha? Ipadaan sa santo? Wala rito. Malaking panluloko yan. Brother John Doe, ha? Manalangin ka sa Diyos, humingi ka ng Holy Spirit. Humingi ka ng Holy Spirit para maunawaan yung simpleng talata. Hindi sa mga pare. Ha? Hindi sa mga pare. Kaya sunod-sunuran na lang kayo sa kampo ng demonyo? Ha? Ganun na lang 'yon? Hindi kayo aasa sa Holy Spirit? Sabi, humingi lang kayo, pagkakalooban kayo. Sinarado niyo na kasi isip niyo, Brother Jando. Sinarado niyo na. Ano yung mga talata? Humingi ako ng mga talata sa kanya, no? Ano yung mga talata mo? May mababasa bang manalangin sa patay? Ay, wala eh. Si Eliseo, gusto ba niyang mabuhay yung kalooban niya bang mabuhay yung nadikit sa kanya? Ay, wala rin sa talata eh. Ikaw, ano gusto mong patunayan? Ano gusto mong patunayan? Wala. Di ba? Kaya sabi ko nga, latag mo lahat yung ginamit ni Brother Darwin na talata para matuto kang mag-interpret. Kasi yung taong umaasa sa Holy Spirit, doon ka makinig. Oo, yung umaasa hindi sa magisterium. Yung mga pari na yan, kasi umaasa rin yan sa magisterium, sa aral ng mga pope sa Vatican. Oo, pasa-pasa lang yan eh. Gaya-gaya, putumaya. Oo, gaya-gaya, putumaya lang yan. Wala yung Holy Spirit. Wala yung Holy Spirit. Makinig ka sa mga taong kinakasihan ng Holy Spirit. Brother Jando. Oo. Ngayon, ano pa? Nakakalungkot, malaman na talaga itong mga ating Katoliko, mga kapatid natin, kaiba yung pananampalataya, ay nakatayo na lang yung kanilang doktrina sa Old Testament. No. Doon na lang sila gagamit, yung 2 Samuel, Job, yung mga yan. Sige. Brother Jando, manatili tayo sa aral ng mga apostol. Sabi sa Acts 2:42 yata, kung na magkamali. Okay? Ano sabi doon? Yung nangyari. Time. Okay. Salamat. So, time na po. Yan po. Maraming salamat, no? Sa kay Brother Mark Umbao sa kanyang final conclusion.
At ngayon naman po ay pakinggan natin ang final conclusion ng ating kapatid Brother Jando Alabado na natin pong affirmative side. Brother Jando, go ahead for your final conclusion. Okay, thank you sa inyo lahat na nanonood ngayon. So, napakasakit kay Mark Umbo yung nangyari kasi yung mga pinahayag niya, lahat binangga niya. Sabi niya, mamuti pa yung buhok mo. Wala kang mababasa na intercession of the saints. Nanong ko siya. Sa Job 42:8, nag-intercede ba si Job? Yung sabi niya, nag-intercede. Tanong. Tanong. Si Job, santo ba? Santo. Yun na nga. Yung pangalawa, iginigiit niya na pareho daw yung intercession of the saints sa espiritismo. Mali. Mali yun. Bakit? Sa Biblia, may espiritismo nangyari. Si Haring Saul lumapit sa espiritista para tawagin ang espiritu ni Samuel. Walang mababasa doon na nanalangin ng espiritista kay Samuel. Wala. Ang sabi lang ng espiritista, niloko mo ako. Niloko mo ako. Sabi mo, hindi ko yung hari. Tapos yung pala si Haring Saul. May nakita akong matanda. Lumalabas sa lupa. Nagsalita. Ayon. Meron ba sa talata na nalangin ng espiritista kay Samuel? Wala. Kaya yung sinasabi niya, hindi panggiba sa paksa ko yun. Hindi niya ginigiba ang paksa ko. Gumagawa siya ng straw man fallacy. Sa debate ni Father Darwin Gitgano tsaka ni Fernando Camacho, nabanggit din yung about sa tungkol sa spiritismo. Nag-object si Father Darwin kasi ang espiritismo at ang intercession of the saints hindi pareho. Pero ginigit niya kasi na magkapareho. Sabi ko sa kanya, saan mo nabasa na magkapareho? Ang sabi naman niya, i-search mo sa Google. Di ating i-search sa Google, nakalimutan ko maglagay pala dito ng ng browser. So, ating i-search pakita ko sa inyo na hindi siya pareho para magiba yung sinasabi niya na yung spiritism daw ay intercession of the saints daw. Ito, tingnan ninyo. Yan. Is the intercession of the saints the same as spiritism? Pakinggan ninyo ang sagot ng Magisterium AI. The Catholic Church clearly teaches that the intercession of the saints is not the same as spiritism. Sabi niya the same daw. Hindi the same. Bakit? Yung ginawa ni Job, hindi yun ang ginagawa ng espiritista. Kaya hindi pareho. Ang ginawa ni Job, nanalangin siya para sa kanyang mga kasamang nagkasala, nanalangin siya para ang kanilang kasalanan ay patawarin. Sila ay dinaan nila kay Job ang kanilang panalangin. Ngayon, sabi niya, wag ating tuloy the saints in the heaven are in communion with God in the church, not separated spirits. As the Catechism states, the saints who reign with Christ offer up their own prayers to God for men. They intercede on our behalf, not as independent spirits, but as part of the communion of saints. Kaya yung sinasabi ni Mark Umbaw na pareho lang daw yon ang kasinungalingan. Bakit? Puro daldal, wala namang ebidensya. Tingnan sa Google, tinignan ko hindi pala pareho. Di booking ta siya tuloy. Sabi niya, huwag kayong maniwala sa inyong pare dahil mga sugo yan ng demonyo. Sugo ng demonyo, aliwanag Malakias 2:7. Sa katunayan, tungkulin ninyong mga pare na turuan ng mga tao. Walang sinabing lumapit kayo sa mga pastor solpot. Walang ganon. Na malaman nila ang tungkol sa akin.
at dapat silang magpaturo sa inyo dahil mga sugo ko kayo. Oh, sabi niya, sugo daw ng demonyo. Sabi ng Bible, sugo sila ng Diyos. Sa kayo maniniwala kay Mark Umbaw? Nako, ang daming sinabi ni Mark Umbaw na salungat sa Biblia. Sabi niya, mamuti na lang daw yung buhok ko. Sabi niya, ito pa. Ginamit daw ni Padre Darwin yung tungkol sa mayaman kay Lazaro. Hindi pwedeng gamitin ni Padre Darwin yun. Kung napanood mo ang debate, hindi niya ginamit yun. Bakit? Yung mayaman na humihingi na Amang Abraham, punta mo yung mga kapatid ko. Hindi naman yung santo eh. Di ba gagamitin ni Padre yun? Ha? Logic naman. Meron ka ba nun? Oh. Tapos sabi niya, at ating balikan yung Job 42:8 na siyang gumiba sa kanyang paninindigan. Ano ang sabi dito? Yan. 7, ating simulan sa 7. Sabi ganito. Pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Job ang mga bagay na ito, sinabi niya kay Elipas na taga-Teman, galit ako sa iyo at sa dalawa mong kaibigan dahil hindi niyo sinasabi ang katotohanan tungkol sa akin katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa at dalhin niyo kay Job. Para saan? Anong gagawin nila doon? Tuloy. At iaalay ninyo sa akin bilang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Si Job ay mananalangin para sa inyo. Yan ang intercession. Si Job ay mananalangin para sa inyo. At sasagutin ko ang kanyang panalangin. Kumbaga, siya yung parang tagahatid. Oh. At hindi ko kayo parurusahan ng nararapat sa inyong kamangmangan. Hindi nga ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin. Katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. Tinanong ko siya, itong ginawa ni Job dito, intercession ba ito? Kinonfirm niya, intercession. O, tanong, si Job ba santo? O, santo. Tinanong ko siya, sabi niya kasi, ang doktrinang intercession of the saints ay sa demonyo, sa kalaban. Tinanong ko siya, itong ginawa dito ni Job, ito ba sa doktrina ng demonyo o hindi? Hindi raw. Sa madaling salita, siya na mismo ang gumigiba sa kanyang sarili. Hindi ako, kasi ako, ito na patunay ko, napakatibay nito, intercession of the saints ito. Oh. So, yon nabaliktad sa kanyang sitwasyon. Kaya ayun, sa sobrang pikon, pinipersonal na lang ako. Bakit? Wala kasi siya napatunayan. Puro siya daldal. Saan mo nabasa? Alam nyo, isearch nyo sa Google yung kumpisal na mangkukulam. Ha? Ito, pakita ko sa inyo ha. Itong kumpisal na mangkukulam, itong nauuna. Tingnan nyo yan sa Tingnan nyo yan ha. Ang sabi ng dyan, yung mangkukulam dyan, meron din siyang kakayahang mag-espiritismo. Ha? Sinabi niya, ang dinadasalan nila ay hindi ang dinadasalan ng tao. Ito yung kumpisal na mangkukulam ng Rated K. Featured to ni Corina Sanchez, kung saan sinabi mismo ng espiritistang mangkukulam, ang aming dinadasalan ay hindi ang dinadasalan ng tao. Tapos sabihin ni Umbaw, nanalangin kay Mama Mary, tinanong ko siya, saan mo nabasa espiritista na nanalangin kay Mama Mary? Walang maipakita. Sabi na nga ng espiritista dito, ang dinadasalan namin ay hindi ang dinadasalan ng tao. Tapos sabi mo sa Mama Mary, naku, napakalapastangan mo naman sa sa ina ng ating Panginoon. Wala ka talagang galang, pinapakita mo sa lahat ng tao na ikaw yung tipong mangangaral na walang galang sa nanay ng Panginoon. Kaya, napatunayan ko ang aking paksa, gibang-giba, si Mark Umbaw mismo ang gumiba sa sarili niya nang sinang-ayunan niya lahat ng aking katanungan. Oh. At saka doon sa Revelation 5:13, panalangin yun. Nananalangin yun. Kaya, narinig ni Juan lahat ng mga nilalang. Sabi niya, hindi daw magawa ng isang tao. Nagawa nga ni Juan eh. Maniniwala ba kayo kay Mark Umbaw? Pag naniniwala kayo dyan, naku, ewan ko na lang sa inyo. Kaya mas better,
Huwag kayong maniwala kay Mark Umbaw kasi siya na mismo nakitaan ng ebidensyang ginigiba niya ang kanyang sarili. Maraming salamat po sa inyo. Alright, yan at natapos na rin po ang pahayag no sa final conclusion ni Brother Jando at meron pa siyang 17 seconds no. Hindi inubos, so grabe talagang concrete ang stand ng ating kapatid. At yon, dito po nagtatapos mga kapatid ang ating online friendly debate between Brother Jando and Mark Ombaw. So magpapasalamat pa kayo, bro. Ating unahin si Mark Umbaw kasi siya yung unang aalis eh. Sige po, Brother Mark Umbaw, for your pasasalamat po pa sa gabing ito. Nag-mute ba si Umbaw? Nakamute yata, bro. Ay, Ay, paki-unmute bro. ayan na, paki-unmute po. Okay, naririnig po ako? Yes, naririnig ko na Ayun. po. Sige po, pasasalamat po. Maraming salamat, Brother Jando, kay Brother Romel, sa lahat ng taga-punto por punto. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon ipahayag ang salita ng Diyos at mag-aralan sa salita, mag-aralan sa kanyang salita. Ayun po, timbangin nyo, mga nakikinig, kung alin yung tama at ano yung mali. Dahil habang masusumpungan pa natin siya, samantalayin natin pagkakataon na yun hanggang may panahon pa para na masumpukan siya. Yun lang po. Maraming salamat. God bless sa lahat. Maraming salamat. Sana maulit pa to ha. To God be the glory. Salamat. God bless. Okay. Thank you so much, Brother Mark Umbaw. Atin pong kapatid, no? Thank you so much dahil ikaw po ay napasok po dito ngayon sa ating pong programa sa Punto por Punto Worldwide Catholic Bible Study at nakipagtalakayan kay Brother Jando. Yan, Brother Jando, no? Yun po, nagtapos na po yung ating napakagandang online at napaka-init na online friendly debate between Mark Umbaw at Brother Jando. Even though yes, obviously, no, makikita naman po natin mga kapatid yung mga personal attacks niya. So, maganda nga po yan, no, makikita at nakikilala po natin yung katunggali po ng punto por punto kung ano po yung kanilang pinaglalaban. Is it a doctrine o ang kanila pong personal attacks? Kasi kung doktrina po, dapat sa doktrina umaatake, ay hindi po sa personal yon. So, Brother Jando, nakamute ka yata, bro? Nakalimutan ko pala yung yung paggamit sa cleansing prayer. Andito sa cleansing prayer natin sa handbook ni Padre Sikia, let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Yan. Kalimutan ko itong gamitin. Of our intercession. So, ibig sabihin, kahit tayo mga buhay, nag-i-intercede tayo. Ang kanyang unawa sa intercession is pray to the dead. At alam mo po, Brother John Don, nag-message ako sa iyo, yung napansin ko, si Brother Mark, para yatang retaliated sa kanyang tito dahil inamin niya yung tito niya daw ay isang espiritista. So kitang-kita, no, grabe yung kanyang connection doon sa espiritista. Kaya nga, makita naman po natin mga kapatid kung gaano siya ka-aggressive, na sirain ng isang tao at hindi po ang isang aral po ng simbahan. Di ba, Brother John Do? Yes, yan nga kanina, mag-object sana ako, nakalimutan ko. Final conclusion pala, walang objection. Kaya ako na lang nagbigay sa kanya ng pakiusap, kaya lang hindi kahit ganung pakiusap ay lalabas pa rin talaga, no? Lalabas pa rin talaga sa kanya. Okay, so bago natin ibigay sa mga kasama para sa kanilang mga komentary, ibigay mo natin kay Brother Mario Granada. Ano mo sasabi niya, Brother Mario Granada? Ano mo sabi mo doon? Hindi lang natalo mo siya, nginod-ngod mo pang mukha niya sa debating to. Wala akong nakuha sa kanya. Thank you, bro. Thank you. Oh, yun. Si brother. Ayun, thank you. Salamat, Brother Mario. Salamat. Oh. Ayun, malaki talaga ayun no. So, yun ang observation ng mga tao. Kanina tinitingnan ko yung mga comment section natin. Natatawa ako sa reaction ng mga tao pero yun na isang batayan na talagang wala talagang bunga si Mark Umbao. Tapos sasabihin niya siya ay kinasihan ng ng grabe.
para sa akin, ano ba naman yan? Ang dali lang niyang banggitin yun na Mm. kinasihan ng Holy Spirit. Mm. Sabi very, very ano lang. Tapos sabi niya, sila ay ano daw, ano yun, binanal daw sila kanina. Hindi nakalimutan ko itanong yun. Pero kung itanong ko pa naman, out of topic naman yun ulit. Oh, Mm. sila pinabanal. O sa mga Mary, lang lalagyan ng kasalanan. Kaya atin ang ibigay na ang pagkakataon para sa komentaryo ni Brother Romel Palma. Ikaw muna mauna, Bro Romel. Okay po. Salamat, Brother Jando. Okay. So sabi dito ni Myrna Maravilla, no, wala kaming natutunan diyan kay Mark Umbaw, kundi sama ng loob. Actually, mga kapatid, meron po kung tayo po ay reflective na tao po. Meron. Kasi if we pray na, Lord, sana ay dagdagan mo po ang aking pagpapasensya, ito na yung time na dagdagan yung pasensya natin. So hindi yan matutupad yung prayer natin kung walang magte-test sa atin. Ito na si Mark Umbaw. Ito-test yung ating patient, kung paano tayo ka patient sa kanya, kung paano natin siya pakikitunguhan kahit na hindi maganda yung pakitungo niya sa atin. Then sabi diyan, walking position eh. Kaya nga mga kapatid, na ipagpanalangin po natin si Brother Mark Umbaw, and we should to look positive po sa lahat ng mga negative na nangyayari kasi malay natin baka maging daan itong punto por punto na itong si Mark Umbaw na grabe yung tuligsa sa simbahan ay balang araw ay siya po ang dedepensa dito. Katulad po yan ng nangyari po sa aking misis, no? Dati ang turo sa kanila na ang Katoliko daw ay sa demonyo, ang araw ng yung Katoliko daw ay 666, pero ngayon ano ang nangyari? Nabagsak siya dito sa Katoliko mismo. At siya mismo naging Katoliko na nagdedepensa pa ng ating pananampalataya. At halatang-halata naman kanina mga kapatid na kung titingnan natin yung mga argumento ni Brother Mark Cumbao, yun nga na tumatalon siya sa ibang topic, no? Ginagamit niya na lamang yung excuse or alibi kapag nag-object si Brother Jando, hindi pa naman ba mag-object ang isa? Talagang ano na lumilihis na siya ng landas. Kaya nga, okay, so para maging continuous lang yung argumento kanina. So, kailangan mag-ruling tayo ng ganoon. So, alam ko po, no, yung iba siguro baka sasabihin nila naging unfair po tayo na moderator, pero wala akong pakit dyan. Well, actually, ang sa akin lang po, gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano po katatag yung stand ni Brother Jando kung tayo po ay nakikinig sa argumento, no? Hindi po sa patutsada ng ibang sekta ng pananampalataya. So, yan po. Dito rin po sa ating sa YouTube channel natin po mga kapatid, no? Marami din dito nakipag sympathy, nag-comment po. Sabi dito nila, nagagalit na si Umbaw. Oh. Haya na naman, Umbaw, ang sakit mo. Lumalabas na pagkatao ni Umbaw. So, yan po. Alam po natin mga kapatid, kahit gaano po tago ng isang tao yung kanya pong tinatago diyan, lalabas diyan sa argumento. Kaya nga ito ay ipagpanalangin natin patuloy po si Mark Umbaw na sana ay gamitin pa siya ng ating Panginoon po sa ikalalago din ng ating pananampalataya dahil the more po na ako po ay naniniwala talaga, no, the more po na nakikipag-usap dito siya sa punto por punto, hindi siya nagsasawa, hindi po siya nawawala ng gana, ako po ay naniniwala talaga na balang araw ay kung gaano katigas si Jando noon, no, magiging ganito din si Mark Umbaw balang araw. Naniniwala po ko diyan mga kapatid, no. Kahit gaano man niya twist yung katotohanan, ang katotohanan ay hindi yan matitwist, no. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Sabi ni Pamela, good evening. Okay, so yan po. Dito po marami pong mga nakipagsimpati o nagki-comment din po sa atin, Facebook at saka sa YouTube. So sabi ni Mirna Maravilla, no, nagdagdag siya sa last comment niya, God bless, Jesus loves you. So yun po, yan naman po ang totoo talaga. Okay. So yan po Brother Jando, sana ay yung sabi ni Brother Mark Umbo kanina, sana ay magkaroon pa ng dagdag na argumento at sana ay Brother Jando, wag ka rin magsawa na labanan siya, no, patulan siya na for his conversion at sa ikapagpapatibay pa po ng ating pananampalataya at dadagdag talaga ng ating virtue of being a patient man. Brother Jando? Okay, thank you sa iyo, Brother Romel Agenda. Palma.
Ay, nasalita na si Brother John Ray. Hi, Brother John Ray. Congrats bro at talagang naipakita mo sa kanya na mali yung kanyang inakala. Natawa lang ako doon sa mga pinagsasabi niya po dyan doon na yun ang lakas pa ng boses niya, naghumaski na nga eh. Humaski na wala daw sa Biblia yung intercession of saints pero umami naman. Pero yun nga lang, meron naman siyang reason kasi nga daw sa Hebrews 1:1 nakipag-usap na daw ang Diyos kay Panginoong Kristo. Nakipag-usap ang Diyos. Hindi naman intercession eh. Ang usapan niyo naman intercession. At wala daw sa Biblia na yung panalangin ipadaan sa mga banal. Maging sa patay man o sa buhay daw, wala daw ganun. Basahin mo nga muna ba rin dyan do? 2 Thessalonica 3:2. O sige, ating basahin ng ikalawang Tesalonica 3:2. 3:2. Ito sinasabi, no? Ay, teka. Ito pala. Ayan. O, sabi, ipanalangin niyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanan tao dahil hindi lahat ng tao naniniwala sa itinuturo namin. Ay, Sa intercession. tingin mo ba rin dyan do, ipinadaan ba ni San Pablo ang kanyang panalangin sa mga santo? Yes, ipinadaan. Ipinadaan. Humingi siya ng tulong eh. Ipanalangin niyo rin na maligtas kami. Santo na yan ha. Humingi pa na panalangin. Humingi pa. Ayun, intercession Len. Yan. I guess mula na hindi mo pa nalaman ang talata na to. Pero okay na yung 1 Timothy 2:1. Yun, napakalino na nun eh. Intercession na nga sinabi dun eh, no? Pero yung doon ako napukaw sa sinabi niya na wala daw sa Biblia na ipadaan ang panalangin sa mga santo. Hindi niya alam ang talata yan. No? San Pablo humingi ng panalangin sa mga Kristiyano, no, na maligtas sila kasi alam niya na maraming hindi naniniwala sa tinuturo nila. Isa na dyan si Brother Bao. Congrats, Brother Jando. God bless. Thank you, Brother Junri. Ayun. Ay bro, yung kay pala, sabihin mo kay sa sa Martes, papasukin mo muna si Martes sa Danny Contas para mag-usap-usap kayo dyan sa live. Mas maganda, Para mapag-usapan. Pag-usapan talaga. Ang problema lang ni Danny kasi, ako pinapasok sa live niya. Yun ang problema dun. Kaya, ang importante kami, yung ginawa mo na lang, gano'n na lang. mahirap Hayaan mo siya dun sa live niya, tapos mag-live tayo sa atin. Basta sabihin mo lang, Tagalog Tagalog, wag yung Bisaya. National language tayo. Oh, very demanding nga dito sa akin na iharap mo yung cellphone sa mukha mo. Iharap, wala kang nga mukha rito. Tapos iharap mo yung mukha ko dyan. Sige bro, sa na lang bro, sa Sunday, papasukin mo siya sa Sunday para mapag-usapan. Sige, pwede rin. Okay. Sige. God bless bro, and congrats. Thank you sa iyo, Brother Junre. And then dito naman tayo ngayon sa kay Brother Angel sa kanyang komentaryo. Brother Angel? Grabe, nabingi ako dun ka naman, Marco ba? Ang tagal mo na dito, mukhang dahil wala ka yata maakay, dinaan mo sa sigaw. Parang, alam mo yung desperado? Alam mo yung salitang desperado sa isang tao dahil walang maakay, walang naniniwala sa kanya. Ang gagawin niya, wala na, personal attack na at sisigaw-sigaw na, no? Brother Eli dating no? Iisa silang style para masabing nasa katotohanan sila, kailangan nila sumigaw, no? So, nakakalungkot lang, no? At kontra-kontra, kami tumitiretso sa Diyos, sabi niya, pero humingi rin kami ng panalangin sa mga kasama namin. Kontra-kontra. Nakakahiya ka, Marco Bao. At talakas na loob mo, sabihin mo nasa banal na espiritu ang nasa sayo. Mayroon ba banal na espiritu na puro demonyo nasa bibig? Tama, diba? tama. Oo, tama. Diba? Puro galit? Ganyan puro galit, Ramdam mo yung galit niya. Yun na mag-isip ka nga, Marco Bao, kung talagang nasa Diyos ka at nasa banal na espiritu, banal nga
May banal bang puro bad words ang nasa bibig at puro maninigaw? Tablay. Nakakahiya ka, bro, Mark. Kung ang lakas mo pa, nakailang ano ka nito, may naakay ka ni isa? So, dahil wala ka siguro na akay, kaya ka dinadaan mo lang. Dati hindi siya ganun, bro. Pansinin mo, di ba? Dati hindi siya ganun manigaw at tumututok at sigaw na sigaw, galit na galit. Siguro sabi niya, ano ba itong mga to? Wala akong maakay. Bro, no, but let's pray for them. Pero hindi pa rin maganda eh. Bro Romel, no? Ang sa akin lang, hindi rin magandang ehemplo yung isang istasyon na pinapayagan natin yung mga bad words. Kasi mas maganda sa akin lang, let's give them also na warning at turuan din sila ng madisiplina rin. Kasi kung pababayaan natin ng pababayaan, hindi na magandang pakinggan eh. Puro sigaw ang naririnig mo, puro bad words. Kailan naging magandang debate yung ganun? Walang ganun. Dito lang nating pinapayagan yun. Kaya siguro sa susunod, na lang, bigyan natin ng warning ba? Sa mga ibang debate, ganun eh. Isang personal attack, warning. Pangalawa, may warning or may mga So may konting punishment. Kasi kahit sa susunod, ganyan ang style niya, puro sigaw na lang, tinututok pa, baka atakihin pa yan. Sa lahat natin. Galit na galit dahil wala kang maakay, bro, umbaw. Hindi mo daan mo sa karunungan kung talagang meron ka. Kaya lang ang question dito, paano ka may karunungan, hindi mo ma-pronounce ang pangalan ni John Doe? Anong karunungan mayroon ka? Hirap na hirap ka sa isang pangalan na i-pronounce. Asa? So, but let's just pray for him na sana sa susunod tanggapin natin siya, pero bigyan niyo siya ng strict law about ad hominem, kasi hindi maganda pakinggan. Yung professionalism nawawala, yung kabanalan ng punto por punto na lagi natin sinasabi rito, kabanal na salita ng Diyos. At sabi pa niya, yan, sana nakarinig kayo ng mga banal na salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos na narinig namin? Puro kasigaw? puro demonyo narinig namin sa iyo ng word. Diba? Tama si Bro Romel, contaminated na yan, no? So, sa susunod, exorcism ang kailangan iharap natin si Father Darwin. Pa-deliverance yan. Baka sakali pag nag-react na yan, magbago, magbalik Katoliko. So, yun lang po, sana, no, nakakaawa. Sana sa susunod, Mark Umbao, pagka pumunta, ka rito, medyo daan mo naman sa kung kaya mong idaan sa professionalism at katalinuhan, hindi mo kailangan idaan sa paninigaw para ka maakay, no? Tingnan mo yung mga pari sa misa, makinig ka kung magsimba ka. Wala kang marinig na sigaw, wala kang marinig na atake, bad words, no? Yun ang tunay na kabanalan, no? Yun ang tunay na nasa banal na espiritu. So yun lang po, sana ipag-pray natin siya, sana magising siya sa katotohanan, buksan ng Diyos ang kanyang puso't isipan. Yun lang po, Bro Jando, back to you. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel, at sa inyong lahat, no? Yun ang kanilang mga komento sa nangyari. Ang mahalaga, napatunayan, inaamin naman niya na nag-intercede si Job at si Job ay santo. So inaamin niya na mayroon ngang intercession of the saints sa Biblia. At tinanong ko siya kanina kung tama ba yung na sabi ko sa kanya, sabi mo kanina na ang intercession of the saints ay doktrina ng demonyo. Tama o mali? Sabi niya, mali. siya rin yung gumiba sa sarili niya. Okay, thank you sa lahat ng mga nanood at ba't ba ako patuloy nakikipagtalakayan dito, no? Nakikipagtalakayan po kami para yung mga Katoliko nanonood, alam ko nandiyan kayo, nagsasaliksik kayo, nag-aaral kayo. Pero kung sakali may alam niyo sa base sa nabalitaan ko, dumadami na ang mga Catholic na keyboard warrior. Oh. Based sa kasi minsan ako sa Facebook, dumadami ang mga Catholic na keyboard warrior. Bakit? Lumalaban na sila yung kapatid ko. Kapatid ko mismo naging keyboard warrior, akalain mo? Ha? Hindi naman niya mahilig sa dati sa mga debate-debate. Dati pinagtatawanan lang ako niyan dati ng kapatid ko si James David Alabado. Pinagtatawanan lang ako niyan dati pag ganyan ako eh. Pero ngayon, nako, tatawag. Kuya, paano nga sagutin tong Ayun,
Sa Facebook, sigurado ako, dyan yung kapatid ko, nagko-comment kanina pa. Basta yung kapatid ko, dahil sa ano niya, hindi ko inaasahan ito, hindi ko talaga inaasahan ito, thank you Lord, na isa sa kapatid ko. Dati, si Joyce dati, nakikipag-debate yun, pero dahil sobrang busy sa trabaho, nawala rin. Pero yung kapatid ko na si James David, si Ading, andon, nakikipag-keyboard war, nakikipagtalakayan na. Kalain nyo? Oh, hindi ko inaasahan yan. Pero praise be to God na naiengganyo ko yung kapatid ko. Kahit sa pagiging keyboard warrior, nag-aaral na siya, nagsasaliksik na siya. Yun. So, thank you. So, dito na tayo sa ating pasasalamat na lang naman tayo. Ating unahin si Brother Romel Palma sa kanyang pasasalamat. Brother Romel? Alright, yan na. Maraming salamat po no sa ating Panginoon dahil sa wala ng option no, tayo yung naging moderator at pagpasensyahan nyo na po yung moderator nyo hindi pa marunong at salamat po dahil patuloy po tayo na nagsusubaybay at nag-aantabay po sa ating programa at na mga kapatid patuloy po nating ipagpanalangin ang patuloy pa ng paglago ng programang ito at ipatuloy po natin na ipanalangin din po ang mga tao na pumapasok po dito lalo't lalo ng ibang sekta ng pananampalataya at kapagtalakayan na sana po ay yung palagi nating naririnig na kay Father Darwin din na we are not aftering to win the arguments but to win the soul. So paano natin ma-win yung soul kung tayo po ay yun po nakikipagsabayan sa ganyang aspeto. Sana po ay win the soul po tayo, not the arguments. At maraming salamat po mga kapatid sa patuloy niyong pagsubaybay at pagantabay sa programang ito at sa inyo pong pananalangin. Patuloy po kayo upang ibahagi ang mga nalalaman natin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Back to you, Brother Jando. Okay, si Brother Junre, makapag-thank you pa ba si Brother Junre o back to work na? Mukhang nag-back to work na si Brother Junre. So dito tayo kay Brother Angel Santos. Brother Angel, ikaw naman, pasalamat. Bibigyan natin ng matinding to, no? Yung sabi niya, puro tayo Old Testament. Sinabihan ako daw nasali ako dyan. So, sinabi niya wag daw. Sino nagsabi? Ano sinabing wag na wag ka lalapit sa Diyos? Wala akong sinabing ganun, bro, Mark. No? So, hindi namin sinasabing wag ka lumapit sa Diyos. Hindi ikaw nagdadagdag. Pero hindi kita pwedeng sabihin ng demonyo, no? Dahil ikaw ay ligaw lang. Biktima ka ng demonyo. Hindi ikaw demonyo. Nabiktima ka ni Leviathan, na yung mga Leviathan, yung fallen angels na demonyo na tatayo ng ibang sekta. Biktima ka lang, bro, hindi ikaw. No? So, kaya wag mo sabihin direct sa tao na demonyo sila dahil ang walang taong demonyo, tandaan mo, kawangis lahat tayo ng Diyos. No? So, doon pa lang mali ka na. No, ang kalaban natin dito, no, sa ayon kay Apostol Pedro, ang kalaban natin yung mga no, yung mga hindi natin nakikita. Nag-iimpluwensya lang sila sa tao. Ikaw rin ganun, biktima ka, no? So, hindi mo naman kasalanan na biktima ka. Sabi niya wala puro Old Testament. Ano puro Old Testament? Tingnan, hindi ka kasi binabasa mo isa lang, isang Biblia. Sa ang salita ng Diyos nga, bro, Hebreo 12:23. Akala niya walang New Testament. Pinapalapit tayo sa mga espiritu, no? Lumapit, hindi ka dumiretso lang, lumapit ka lang sa Diyos. Walang ganoon. Mayroon doon pero mayroon din pinapalapit. May maraming mga ASND. Ang salitaan ayon. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing ng mga panganay ng Diyos na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Tingnan mo yan, bro Mark, no? Tingnan mo. Diyos lamang ba nakalagay? Ikaw, Diyos lamang ka. Sa Diyos. Pero humingi ka ng panalangin sa pastor mo. See? Ayan, no, lumapit kayo sa Diyos na siyang home. At, may sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos. Old Testament to New Testament, meron, sasabihin mo Old Testament lang. Ayun, lumapit Paano ba paglapit? Physically, lalapit ka? Magagawa mo ba yun? Nasa langit na nga sila. Ang paglapit panalangin yan. Ay, bro, Mark. Dampa lang, wala na. Isang talata lang may bibigay namin sa'yo, wala ka na.
Pinagmamalak mo Old Testament. Sa Old Testament nga nangyari lahat yan. Pero sa New Testament, pinaalalahan din tayo, lumapit pa rin. Mayroon sa New Testament, kapatid, no? So, sana maliwanagan. No, gumamit ka kasi ng iba pang mga Biblia, hindi yung isa lang, tapos kulang-kulang pa Biblia mo. Tapos Katoliko pa nag-compile, ikaw nag-interpret. So yun lang po, naway marami tayong natutunan, no? Sana ma-share niyo po ito, no? Na sa lahat ng mga tao na ewan ko lang kung magugustuhan nila mga tao yung yung mga grabing paninigaw niya at parang pag hindi ka sanay sa ano ka, high blooding ka talaga sa kanya kasi biro mo sigawan ka parang alam mo yung parang sinisigawan kang diretso dahil Katoliko ka ano. So sa susunod sana maging professional ka pagbalik mo, mas maganda yan, educational, no? Sana sa susunod kung maging professional ka, mas open, mas marami pang makikinig sa'yo. Huwag mong daanin sa sigaw, kapatid. Wala ka maaakay lalo kasi magiging bad reputation mo pa yan. So muli, pinapaalala na sa atin ng ating ebanghelyo kanina, napakaganda, no? Si Mama Mary po, no? Siya nagpuri sa Diyos, no? Tayo rin dapat lagi tayo nagpupuri sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos at lumapit tayo kay Mama Mary din. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Good night, Bro Mark Umbao. We will pray for you, Bro Mark Umbao. Okay, thank you sir, Brother Angel. Bukas po, doctrinal exposition po tayo. Mas maganda ang talakay nilagay din sa Biyernes para hindi mawawala yung doctrinal exposition, yung pinakaabangan ng mga tao na pagkatapos ng greetings, tanungan kaagad. No? And then sa Sunday, testimony night po, thank you po sa lahat ng mga nanood. At isa yan sa mga pangarap ko na ma-share. Ako ay nagpapasalamat din. Nandyan yung mga kasamahan natin. Nandyan si Brother Aljan Bagatnan, Brother Romel Palma, Brother Tata Rosal, Brother John Ray, Brother Angel, Brother Wendell Talibong, nandyan sila palagi kasama natin sa ating mission na i-share sa mga ating kasamaang Katoliko ang ating mga nalalaman para magamit din nila. Dahil dumadami ang mga sulpot, kailangan din paramihin din natin ang mga Catholic faith defenders.